Gusto mo ba ng unlimited water for free? Yung tipong di mo na kakailanganing problemahin ang mga water interruptions, paghihintay sa pila sa gripo o paghahanap ng fresh water sa ilalim ng lupa? At higit sa lahat, unlimited water na nga, wala ka pang aasahang water bill buwan-buwan. Sa video na ito, dito mo malalaman kung paano ka magkakaroon ng halos walang katapusang supply ng tubig. At higit sa lahat, wala ka ring babayaran. Sa totoo lang, maraming fresh water sa paligid natin. Makakakita ka nito sa ilog, sapa, lawa, waterfalls, sa ilalim ng lupa, at syempre, sa ulan. Pero ang problema, hindi sila laging accessible kung kailan mo kailangan. Hindi ka naman basta makakapunta sa ilog anumang oras, at hindi rin lahat ng lugar may groundwater na madaling ma-access. Ang ulan naman, panapanahon lang. May mga araw o linggo na halos walang patak, at kahit may tubig, hindi rin ito agad ligtas inumin. Kadalasan, kailangan pa itong linisin dahil pwedeng may bacteria, dumi o ibang contaminants. Kaya sa totoong buhay, nagiging limitado pa rin ang usable na tubig. Halimbawa, ang mga dam ay umaasa sa ulan para mapuno. Kapag kulang ang ulan, bumababa ang supply ng tubig na ginagamit sa mga kabahayan at mga lungsod. Ang kawalan ng tubig mas nagiging kritikal kapag may kalamidad, pagkatapos ng bagyo, lindol o kahit giyera kung saan biglang nawawala o nadudumihan ang source ng malinis na tubig. Kaya ang tanong, saan ka kukuha ng tubig na mabilis, ligtas at available kahit kailan? Paano kung sabihin ko sa iyong may sagot sa problemang to at kaya mo tong gawin sa iyong bahay na halos wala kang babayaran? Makikita mo ang tubig na tuloy-tuloy na tumutulo, buong gabi itong nag-iipon para magamit mo kinabukasan. Ang tubig na ito ay hindi manggagaling sa ulan, lupa o underground, kundi sa hangin. Hindi ito bagong imbensyon. Matagal na itong pinag-aralan at dinevelop mula pa noong 1950s hanggang 1980s. Tinatawag itong fog collection o dew harvesting, isang paraan ng pagkuha ng tubig mula sa hangin. Napatunayan na rin itong epektibo at na-apply sa mga lugar na hirap sa tubig tulad ng coastal Chile, mga bundok na Morocco at ilang rural areas sa Africa. Sa paglipas ng panahon, mas nag-level up pa ito gamit ang mas maayos na materials at design, kaya mas efficient na itong gamitin kahit sa mas maliit na setup, kahit sa bahay. Ang concept ay napakasimple. Mura ang materials na kailangan sa umpisa at kayang-kaya itong gawin kahit DIY. Napakasimple ng idea ng fog collection. Isipin mo isang umaga, paglabas mo, mapapansin mo ang mga dahon na may maliliit na patak ng tubig, kahit hindi naman umulan. Pareho ito sa tubig na namumuo sa malamig na baso o sa sapot ng gagamba na kumikinang dahil sa mga patak. Ang nangyayari dito ay tinatawag na condensation. Ngayon, saan galing ang tubig na yan kung walang ulan? Galing ito sa water vapor, tubig na naging singaw at humahalo sa hangin. Hindi mo ito nakikita, pero nandyan lang siya sa paligid. Galing sa pagsingaw ng tubig mula sa dagat, ilog, lupa at iba pang basang surface. Pero may catch, hindi basta-basta nagiging tubig ang singaw. Kailangan itong umabot sa isang tamang lamig na tinatawag na dew point. Kapag naabot ang lamig na ito, doon pa lang nagsisimulang mabuo ang mga patak. Iyan mismo ang paraan kung paano gumagana ang fog collection. Hindi ito komplikadong machine, isang surface lang na nakaharap sa hangin kung saan kumakapta moisture mula sa hangin. Unti-unting nagiging mga patak ng tubig at ang mga patak na ito ay tuluyang tumutulo pababa papunta sa isang lalagyan para makolekta. Walang kuryente, walang minamaniobra na parte at halos walang maintenance. Simpleng design pero gumagana. At ang pinaka-importante, may tubig sa hangin sa halos lahat ng lugar kahit hindi mo ito nakikita. Ang tubig sa hangin ay tinatayang umaabot sa humigit kumulang 12,900 cubic kilometers na katumbas ng trilyon-trilyong litro ng tubig. Mas marami pa kaysa sa kabuuang tubig sa lahat ng ilog sa mundo na pinagsama. Wala nga lang kumukolekta nito dahil hindi ito nakikita at kalat lang ito sa hangin bilang singaw. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan maghanap pa. Nasa paligid mo ang tubig. Kailangan mo lang itong hulihin at kolektahin. Ganito mo siya gagawin. Una, kailangan mong maghanda ng mga gagamitin mong materyales. Ang lahat ng ito ay sobrang abot kaya at madaling hanapin. Una, kailangan mo ng shade cloth o mesh na may sukat na 6 na talampakan sa kada side. Karaniwan nasa 250 pesos hanggang 300 pesos o around $5. Kailangan mo rin ng 4 na piraso ng PVC pipe para gawing frame
Naaabot naman ng 100 pesos o around $2. Kakailanganin mo rin ng zip ties na nasa 50 pesos, around $1. Isang plastic gutter o kahit simpleng lalagyan ng tubig tulad ng tray o hiniwang bote na nasa 150 pesos hanggang 200 pesos o around $3 to $4. At isang malinis na container kung saan mo iipunin ang nakolektang tubig. Sa kabuuan, aabot lang ng humigit kumulang 500 pesos hanggang 700 pesos o mga $10 to $15 ang gagastusin mo. Mas bababa pa kung may available ka ng gamit sa bahay. Kung siswertihin, pwedeng nasa bodega mo na o lumang mga gamit ang mga materyales na ito, kaya't wala ka nang gagastusin. Kapag kompleto na, buuin mo muna ang frame gamit ang 4 na PVC pipe para makagawa ng rectangle. Mga around 4 feet ang taas at 3 feet ang lapad. Sa bawat kanto, pagtagpuin mo ang dulo ng 2 pipe, isang pahiga at isang patayo. Tapos itali mo ang pinagtagpong dulo gamit ang zip ties hanggang mabuo at kumapit ng maayos ang rectangle frame. Sunod, ikabit mo ang mesh sa frame gamit ang zip ties. Siguraduhin mong naka-stretch ito at walang laylay. Kapag maluwag kasi, may ipon lang ang tubig sa gitna at hindi agad dadaloy pababa. Siguraduhin mo ring pantay ang higpit sa buong surface para tuloy-tuloy ang pag-agos ng tubig. Pagkatapos, patayuin mo ang frame sa paraang stable. Pwede mong ibaon ng kaunti sa lupa ang ibabang bahagi para hindi gumalaw. O kaya gumawa ng simpleng paa o stand gamit ang PVC at ikabit din gamit ang zip ties. Pareho lang ng paraan ng pagdudugtong mo sa frame. Ang mahalaga, nakaanggulo ito ng 15 hanggang 30 degrees, hindi patag, para ang mga patak ng tubig na mabubuo sa mesh ay kusang dadaloy pababa dahil sa gravity at maiipon sa lalagyan sa ibaba. Ilagay mo ang lalagyan o tagasalo direkta sa ilalim ng pinakababang edge ng mesh. Doon mismo tutulo ang mga patak ng tubig habang dumadaloy pababa. Pwede itong plastic gutter, tray o kahit anong malinis na lalagyan. Kung gagamit ka ng gutter, gumawa ka ng maliit na butas sa isang dulo nito. Tapos, doon mo idadaan ng tubig papunta sa isang hiwalay na malinis na container na nakapwesto sa ilalim. Siguraduhin mong nakaharap pababa ang butas at naka-align sa container para diretso ang daloy ng tubig at hindi masasayang. Siguraduhin mong tama ang pwesto ng setup. Iharap mo ang mesh sa direksyon ng hangin para direktang tumama at dumaan ang hangin sa surface, hindi sa gilid. Iwasan mo rin yung lugar na unang tinatamaan ng araw sa umaga para hindi agad sumingaw ang tubig na naipon overnight. I-set up mo ito bago lumubog ang araw, tapos pabayaan mo itong gumana, magdamag. Habang lumalamig ang hangin sa gabi, didikit ang moisture sa mesh, magsasama-sama bilang patak at kusa itong tutulo pababa papunta sa lalagyan. Gravity na ngayon ang bahala. Pagdating sa umaga, balikan mo ang ginawa mong fog collector. Makikita mong may tubig ka na. Sa normal na kondisyon, pwede kang makakuha ng mga kalahating litro sa isang gabi at mas marami pa kung humid ang lugar o may fog. Halimbawa, kung nasa coastal areas ka o malapit sa ilog at bundok. Kung gusto mong dagdagan, palakihin mo lang ang mesh para mas marami ang makolekt mong tubig. May tubig ka nang pwede mong magamit sa bahay. Kung gusto mo itong gawing inuming tubig, kailangan muna itong dumaan sa simpleng filtration process tulad ng improvised na bote na may cotton, uling at buhangin kung saan dadaan ang tubig pababa sa mga layer na ito bago mo kolektahin. Pagkatapos, pakuluan mo ito para masigurong ligtas itong inumin. Gawin mo ang prosesong ito gabi-gabi, lalo na kapag mataas ang humidity o may fog at makikita mo na sa loob lang ng isang linggo, makakaipon ka ng ilang litro ng tubig. Malaking pakinabang ito, lalo na kapag kulang ang supply ng tubig o may emergency. At palagi kang may mapagkukunan. Parang may unlimited water dahil ang water vapor ay laging nasa hangin sa paligid mo. Wala kang babayaran, basta may hangin at tamang kondisyon. Tuloy-tuloy kang makakakuha ng tubig, pwede na lang kung sobrang tuyo ang hangin o mababa ang humidity, kung saan halos walang moisture na pwedeng makolekta. Gaya kapag nasa disyerto o panahon ng matinding tagtuyot. Marami ka pang pwedeng gamitin na materyales sa paggawa ng fog collector, tulad ng kahoy, bakal o mas matibay na plastic. Depende kung gaano kalaki at katagal mo itong gagamitin. Sa katunayan, ang malalaking fog collectors ay gumagamit ng matibay na frame tulad ng bakal o reinforced na poste at espesyal na mesh na gawa sa polyethylene o polypropylene
para mas efficient at mas tumagal sa hangin at ulan. Marami ring klase ng mesh na pwedeng gamitin, mula sa simpleng shade cloth hanggang sa mas pinong fog collecting nets na mas mahusay kumapit at mag-ipon ng maliliit na patak ng tubig. Pero kahit gamit lang sa bahay, kaya mo na rin gumawa ng sarili mong fog collector. Unlimited at lifetime free! Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.